Easterlies muling umaariba pero ilang bahagi sa katimugang bahagi ng Mindanao makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pakulan, dulot pa rin ng surface trough near equatorial trough. Nalalabi naman ang bansa ay magiging katamtaman ang panahon na mataas ang humid ang aasahan ngayong Lunes. Pero imbes na nasa 97W ay nasa silangan na ng Vietnam. Epekto nito sa bansa, malayo na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng Marso, March 31, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:31 na ng umaga. Umiiral na ang easterly sa bansa pero may mga ilang gloomy pa rin ang panahon gaya na lamang sa ilang bahagi ng silangan ng Lolo Luzon. So magiging overcast din at gloomy sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Base na rin sa Doppler radar imagery na patuloy pa rin mayroong mga accumulated water vapor at least mga 0.5 to 2.5 meters. At ilang mga cluster lamang ng ilang heavy rain showers sa may bandang Aurora region, especially sa Kasiguran Aurora. At kung titingnan natin ang kabuuan ng Doppler radar imagery, halos wala na gaanong malawakang pag-ulan sa bandang Palawan na kung saan ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Invest 97W na natiling surface trough lamang ito at hindi naturingan na isang aktibong low pressure area. Bagamat ang epekto ng pag-ulan dito ay malayo niya dahil malayo na sa halos sa silangan na po ito ng Vietnam itong si 97W. So anytime ay madedissolve na lamang yan dyan sa karagatan ng Vietnam habang ito ay lumalapit. At since mayroong boundary pa rin ng trough at bumabalandra dyan, ay inaasahan na magpapahina ito sa sirkulasyon o kahit hilaw na sirkulasyon ni 97W. So nakataas ang ating heavy rain potential o heavy rain warning base sa data feed ni Pag-asa at naka-final warning ito sa may Visayas region dahil na-engulf o nauunahan na ng easterlies sa silangang bahagi ng Visayas. So, itinaas na nila ito bilang final warning na ng mga heavy rainfall. So, medyo kumakalma na dahil nga po wala na ang epekto masyado ng surface trough. Medyo mga overcast na lamang ang umiiral kadalasan at balik na naman sa mas maalinsangang panahon. So, ang ilang bahagi naman ng Visayas, especially sa may bandang Palawan, medyo nakataas pa rin daw ang localized thunderstorms. Mula dyan sa may bandang Puerto Princesa, Bataraza, Rojas at San Vicente. Within 1 to 2 hours daw ang effect nito pag pumasok yung forecast nito. And so far, wala namang significant impact sa iba't ibang lugar sa Visayas. Bagamat overcast din ang inaasahan nila dyan, pero unti-unting magiging humid na rin ang panahon within 24 hours simula ngayong araw na ito. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. At kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, ay overcast pa rin at gloomy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So medyo sumisimpong ang sikat ng araw and then maya-maya nagiging makulimlim na naman dahil pa rin sa presensya ng medyo surface trough na tumatawid dito sa may parte ng Luzon hanggang Calabarzon area. Sa lowest temperature na tala na weather station, kaninang 5:49 AM nakapagtala ko ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, 31.8 degrees Celsius na ang pinakamataas sa amin, almost stationary. Kahapon ito ng hapon at 1:16 PM. So, ibig sabihin, nasa 41 degrees Celsius ang aming heat index since kahapon. So, medyo mataas pa rin yan maituturing, pero hindi pa ganun kalala ang taas ng heat index natin dahil masyado tayong gloomy ng mga nakaraang huling linggo. So patuloy po yan. Pero kung itatabi natin sa PSK streams in past 24 hours, nanguna naman ang San Jose sa Occidental Mindoro na balik sa napakataas na na temperatura, air temperature na 37 degrees Celsius na grabing init sa kanila. Sa Baguio City, stationary lang halos at 17.4 degrees Celsius na lowest temperature. At sa Inola naman, ang Butuan ay nakaranas ng 50 millimeters na total rainfall. And so far, ay wala naman kaming naitalang pag-ulan kahapon kahit na light drizzle rains. So lumalabas, kung hindi na kami uulanin maghapon, lumalabas ang total rainfall lamang namin sa Caloocan West
ay nasa total of 31.2 millimeters lamang ang total rainfall namin for the month of March. Way below normal po. Pero halos kapareho na ito, o halos kapareho lamang yung March average rainfall na 31.6 millimeter. Difference na lamang is 0.4 millimeter ang pinagkaiba. So meaning, halos pasok pa rin siya sa pinaka March average rainfall namin na 31.6 millimeters na total rainfall. So ibig sabihin lamang, ganyan lang talaga ang lumalabas na ulan namin kapag buwan ng Marso. Ganyan lagi, halos 31.6. Pero ngayon kasing taon 31.2. So maliit lamang ang difference, pero halos kapareho lamang sa mga nakaraang taon ng month of March. So pareho lamang. Medyo naiba lamang pagdating sa pinaka-temperature, yan average ng pinaka-highest temperature ay naging malaki ang naging difference niya. So at least medyo significant yung changes ng klima natin ngayong month of March. Supposed to be napakataas na talaga ng temperatura natin. Naipaliwanag na natin yan kung bakit, dahil bumaba nga po ng bahagya ang ating temperatura nung nakarang buwan ng February. So medyo kumalma tayo ng konti para sa ating global temperature. So medyo nagkaroon ng malaking changes din ng paghina ng grabe ng init natin sa buong mundo. Sa charge humidity natin, 74%. So halos katamtaman, bumaba lang ito ng 4% since last hour. At medyo mataas ang ating atmospheric pressure at 1011 hectopascals, and steady ito since last hour. May nagre-request, kamustahin naman daw natin ang lagay ng bulkan, lalo na kay Canlaon. Sige po, pagbigyan na natin since wala naman tayong masyadong anomaly sa mga bulkan. Pero kay Canlaon, kamustahin natin kung aktibo pa rin ba ang kanyang volcanic earthquakes. Sama na natin. Well, as of March 31, mayroong 6 na volcanic earthquakes ang naitala. Bagamat nagkaroon tayo ng paglindol dyan kahapon sa may bandang malapit sa Batangas. Nasa karagatan po ito. So nagkaroon ng 6 na volcanic earthquakes, pero mababa pa rin yung SO2 emission at 2,090 tons a day po. So natiling maulap ang paligid ng bunganga ng bulkan at patuloy daw ang pamamaga nito. Bagamat walang any anomalies of active sabihin na nating phreatic explosion so far, wag na nating asahan na, wag na nating ihiling na magkaroon pa ng phreatic eruption. So far ay volcanic earthquakes lamang ang naitala nito. Wala pa naman kasi tayong MODIS satellite imagery para kay Canlaon. Antayin natin na sana magkaroon ng updates. Pero sa ibang mga bulkan ay so far normal naman, mula kay Taal, kay Mayon, maging kay Pinatubo at Bulusan. So kay Bulusan wala nang latest update itong si MODIS para kay Bulusan Siguro tinanggal na nila, siguro dahil kinonsider na nila na masyado na itong stratovolcano itong si Bulusan. Dahil hindi na nakikitaan na aktibo yung pinaka chamber niya. Well, tingnan na lamang po natin. Ngayon, kung titingnan naman natin dito sa pinaka air dust and cloud height, may nakitaan na ilang ash o dust height, at least mga 10 kilometer ang taas. Probably ang gagaling yan dito sa area ng Mayon Volcano, kung hindi man kay Taal, kasi nasa pagitan ito ng Taal so baka galing ito kay Taal. Malawak yung kanyang ASL niya, halos 10 to 11 kilometer ang taas nung ash niya. Ayun, nakitaan po sa pinaka satellite imagery. So mukhang malakas yung plume na inarelease ng bulkan base dito sa ating ginagamit mula sa CIMMS NOAA na medyo merong ash. At kung titingnan natin yung pattern, malamang galing ito kay Taal, kasi yung pinaka-tail niya ay nanggagaling dito sa may bandang Taal. So maaaring galing ito kay Taal Volcano, yung ash na binubuga niya. Yan. Konfirmahin na lang natin sa pinaka-surface sa mga kabatang natin kung malakas ang pagbubuga ng ash nitong si Taal. Dahil nadedetect ito ng infrared satellite ng CIMS MODIS, yan, na nasa halos 10 kilometer po ang taas ng ash na ibinubuga nito. Ayan Pakiconfirm na lang kung galing yan kay Taal o kay Mayon.
dahil alanganin yung position niya, pero kung titingnan natin sa galaw ng hangin, parang galing ito sa Taal Volcano. So paki-confirm na lamang mga folks. Kaya medyo alisto tayo at bantayan nating maigi yung status nitong si Taal Volcano kahit na halos wala tayong nakikita ang abnormalities kay Taal Volcano. Samantala sa high tide and low tide status, nasa maximum high tide po tayo. So mga bandang 6 PM pa po ito maglo-low tide. Titingnan natin kung aabot ba ng 1 meters ang taas ito. Well, 0.8 ang pinakamataas. Ngayong kasalukuyan ang highest peak ng sea level. And then mamaya low tide po siya mga bandang alas 6 po. So walang problema masyado dahil hindi ganoon kalalim, sobra yung kanyang sea level. At wala tayong masyadong komento sa pinaka-tide niya dahil medyo mababa lang naman yung pinaka-sea level niya so far. Pero sa mga malilit na maliligo, lalo na sa Pangpang na Manila Bay, medyo bantayin po natin yung mga bata. Kasi baka magulat sila at napakalalim pa rin sa kanila yung 0.8 meters na taas ng sea level ha. At least nagpapaalala pa rin tayo sa mga magulang dahil high tide po tayo ngayong tanghali. Sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:51 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. At sa ating 4% na po na illuminated na waxing crescent, medyo may liwanag na kahit papaano yan. Palubog pa lamang ba ito? Well, pa-moonrise pa lamang ito. Kaninang 5. So, mga bukas din uli ng mga nasaan na ba yun? Ayun. Yung moonrise natin 7:54 AM po ito. So mukhang kaka-moonrise pa lamang. Ayan. And then lulubog ito mamayang gabi at 8:06 PM na may 4% illuminated na po. So medyo matatanaw na yan mamaya pag lulubog na ang haring araw mamaya. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes, huling Lunes na po ito ng March 2025. Magiging partly cloudy ang ating maghapon, overcast pa rin, pero may chance na pag-ulan, 23%. Bukas naman ng Martes, magiging partly cloudy, unang araw yan ng April 1, so April Fool's Day, probably. Ewan ko kung suspended o holiday bukas ng Martes. Yan. Ngayong araw kasi, pagkakalam ko, pagtatapos po ng Ramadan o Eid Fitr, correct me if I'm wrong, at bukas ng Martes, April 1 po ito. Kung di ako nagkakamali, nag-declare din yata na walang pasok. Hindi ko lang sigurado kung anong holiday po yun. Ang pagkakaalam ko kasi is Eid Fitr, yung pagtatapos po ng Ramadan. Ang alam kong holiday na inacknowledge ng ating presidente. So, paki-acquire na lamang o correct me na lang if I'm wrong. Pero bukas unang araw ng April ay inaasahan pa rin maulap ang ating maghapon. Chance na pag-ulang 30 to 32% chance of rain. Highest and lowest temperature expected 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. Magiging overcast ba ang ating buong linggong ito, unang linggo ng April? Well, base sa ating short-term weather forecast ay malinaw po na halos buong weekdays magiging overcast daw ang ating maging panahon. So medyo magiging moody po ang ating lagay ng panahon this coming weekdays po. Unang linggo yan ng April 2025. So, kapag kaganyan, hindi natin inaasahan na magiging mas mataas ang ating heat index at hindi rin natin inaasahan na magiging mas maulan ang ating buong week na darating. So, kung ano man ang mangyari, expected 10 to 20% ang chance ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So may expectancy pa rin ng mga ilang partially cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan this coming week o first week ng April. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared RGB. Makikita po ang ilang kaulapan sa bahagi ng Nodo Luzon. So ilang bahagi niyan ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Ilang partly cloudy ang iiral, so medyo iiral pa rin ang mga pagtinding sikat ng araw, lalo na sa kalurang bahagi ng Nodo Luzon. Ayan, kitang-kita naman po, medyo hot dry po ang bahagi na yun ng Ilocos Norte, pababa na yun ng Ilocos La Union, hanggang Zambales na po yan. Damay na rin ang ilang bahagi ng Central Luzon pero pagdating sa bahagi nga po to ng Silangan, especially ng Cagayan Valley, yan, mula dyan sa iba ng Kalinga at Apayao, Fountain Province, Santiago, Isabela, hanggang Quirino, mostly partly cloud dito sa mostly cloudy pong iiral dyan.
May mga tsansa ng pag-ulan at least 60% pero mga light to moderate lamang ang kadalasan na iiral. At base dito ay wala tayong nakikitaan na mataas na potential ng heavy rainfall. Pababa yan ng Central Luzon, kasama na ang San Jose hanggang Gapan, Angeles, Pampanga, papasok na yan ang Metro Manila, overcast din tayo, magiging ilang part dito sa mostly din iiral. So, magkaroon ng mga pag-ulan, typically mga mahihina at katamtaman lang ito na hindi tumatagal ng mahigit sa isang oras. Ganon din sa ilang bahagi ng Calabarzon area. So, medyo moderate pa rin tayo pero overcast and gloomy, kabilang na ang buong Bicol region at Southern Luzon area. Magkakaroon lamang ng mga ilang isolated rain showers sa ilang bahagi ng katimugan ng Mindoro area, lalo na dyan sa mas mainit na parte ng San Jose at dyan sa bahagi ng Bulalakaw ng Oriental Mindoro. Magkakaroon naman ng ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkilat at pagpagkulog pa rin sa ibang bahagi ng Palawan, especially dyan sa may bahagi ng area ng Coron, Basunuaga, yan, Culioni Island, Dinapakan, patawid na yun ng bandang El Nido. Magiging maulan din ang bahagi, scattered rain showers po ito na may localized thunderstorms sa rest ng San Vicente hanggang Puerto Princesa. Bagamat gloomy ang buong bahagi ng Puerto Princesa at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, asahan din ang mga mauulap sa dulo ng Batarasa, Brooks Point at Balabac, na asahan din maya-mayang konti makakaranas kayo ng ilang moderate and some heavy rain showers. Depende na lamang sa daloy nito na sa pestrap na ito na tumatawid mula din sa may bandang kanlurang Zamboanga Peninsula na tumatawid pa west northwest ang galaw. So expected na magiging maulan anytime maghapon sa inyo niyan. Sa buong bahagi naman ng Southern Luzon at Visayas, moderate at fairly weather naman so far ang nakikitaan natin dito. Yan, isa satellite mode natin para mas kita natin yung pinaka wavelength at makikita natin ang ilang bahagi ng Panay Island, katamtaman ng lagay. May mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi nito ng Negros region. Kabilang na ang Negros Oriental at Occidental dito sa katimugan ng Sipalay, Bayawan at Dumaguete. Pero magiging katamtaman ang buong bahagi ng Cebu, Bohol, kasama na ilang areas ng Siquijor. Magiging medyo katamtaman din ang lagay ng panahon, pero mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa buong bahagi ng Leyte at Samar region po ang inaasahan natin na iiral dyan. So makikita naman natin dito may ilang mauulap at may dalang ulan, lalo na sa dulo po ng Borongan, pababa ng Gian Eastern Samar. Sa may bandang Leyte naman ang katimugan mula sa Southern Leyte, mula dyan sa may bandang Baybay, pababa na yan ng Sugod hanggang San Francisco. Mga isolated na mga hihina at katamtaman lang ang katalasan na uulan, hindi nyo dyan. Pagdating naman sa Mindanao, ang kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, as I've said earlier, asahan po na may mga ilang moderate and heavy rain showers na iiral, lalo na sa Zamboanga Sipugay, kasama na ang isla ng Basilan na Tolo-Sulo, Zamboanga Zitit, ilang bahagi dyan sa may bandang Sibuco, Seraway, hanggang Siocon. Deres naman ng Zamboanga del Norte, hanggang dyan sa may bandang Dipolog, maulap at medyo katamtaman ang lagay ng panahon, pero may mga isolated forecast na kayo'y uulanin ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi. Especially dyan sa may bandang Zamboanga del Sur, extended na yun hanggang bandang Lanao del Sur. The rest ng Sorsogon area, maulan din sa inyo dyan, mula General Santos, the rest ng Sultan Kudarat, Maguindanao, hanggang North Cotabato po yan. And the rest ng Central na Mindanao, medyo katamtaman na lagay ng panahon, medyo gloomy pero humid ang panahon. Magiging mas maulan lang talaga ang ilang bahagi ng Davao Region, especially nga po sa Sorsogon at Davao Region. Lalo na dito sa bandang Davao Occidental na nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers. Yan, mataas po ang heavy rain potential sa area na yan na binanggit natin sa buong Sorsogon area, kabilang na ang Davao Occidental area. Siyempre, madadamay na anytime ang bahagi na yan ng Davao del Sur at ilang bahagi dyan sa may bandang Santa Cruz o Kapatagan area hanggang Kidapawan. Pagtawid ng Mount Apo, papasok ng Davao City, magiging medyo gloomy rin tayo dyan. Isolated din naman kalat-kalat pag-ulan kasama na ang buong Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental area. Anytime, makakaroon kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. And the rest ng bahagi ng Compostela Valley, pataas na yan ang ilang bahagi, lalo na sa katimugang bahagi ng Surigao,
sa Surigao del Sur, kasama na Agusan del Sur and the rest dyan sa may bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, ay medyo moderate ang lagay ng panahon ninyo dyan. Partly cloudy, so medyo humid at maalinsangan ng panahon sa inyo dyan. Isolated lamang na magiging pag-ulan sa inyo dyan na may mga localized thunderstorms, lalo na sa bibad ng Cagayan de Oro hanggang Misamis Oriental and the rest ng Malay-Balay, Bukidnon po. Maulap din at mga gloomy ang bahagi ng Dinagat at Siargao Island sa Surigao del Norte. Asahan din ang forecasted na mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi na may mga ilang pagkulog at pagkidlat na iiral na hindi naman tumatagal ng 1 oras o mahigit pa. So usually moderate at medyo katamtaman na lagay ng panahon sa halos nalalabing ng bansa o halos buong bansa. Makakaranas lamang na madalas ng mga ilang moderate na heavy rain showers ang parte nito ng katimugang parte ng Mindanao, especially sa iba ng kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama na ang Palawan area sa kanluran. So nalalabi naman sa moderate at umiiral na po kasi yung malakas na easterlies na magpapaalinsangan na sa silangang bahagi ng bansa in general. Samantala sa lagay naman ni 97 Invest na natiling insignificant ito, so anytime madidosolve na lamang ito. At binanggit na nga natin, within 24 hours pa ay maaaring alisin na rin yan sa ating tropical cyclone sector. Pero hanggat aktibo pa siya, na nandito na yan sa silangang bahagi ng Vietnam, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi na natin kailangan i-measure kung ano ang layo nito dahil hindi naman siya nakikitaan talaga na magiging isang aktibong low pressure area talaga. Kung magbase natin yung satellite imagery niya ng RGB, halos trough o surface trough na lamang ang nagpapaulan dito sa silangang bahagi nga po ng Vietnam. Ayan. So kung may mga Pilipino tayo sa may bandang Vietnam, sa Cam Ranh, Panggang Paptie, ay makakaranas kayo ng mga moderate heavy rain showers dyan. Pero yung kabuntot niyan ay hindi na po apektado ang bahagi ng Palawan. Yung extension na lamang ng tropical wave o near equatorial trough dito na tumatawid hanggang Palawan ang magpapaulan na lamang sa iba't ibang panig ng kanluran ng bansa. Lalo na sa may bandang kanluran ng Visayas, Palawan at kanluran nga po ng Mindanao na diniscuss natin kanina lang. So wala tayong nakikita na kasunod niyan, pero makikita natin yung tropical wave na patuloy na umiiral dahil alanganin po yung intertropical convergence zone dito sa bandang ibaba pa or bandang equatorial zone. So yung ITCC nag-aalangan yung development niya, kaya yung kanyang equatorial o tropical wave ay nagbi-build up dito sa may bandang labas ng ating PAR sa katimugang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng Mindanao area. Pero kung makikita natin dito, halos sa clear skies na po ang silangan ng bansa. Dulot po yan ng easterlies, trade winds na mas maalinsangan ang dala nito. Yan. So mapapansin natin ay wala naman tayong nakikitaan na kasunod na mga anumang bagyo o tropical wave. So kung titingnan natin sa pinaka-floater satellite imagery ay kitang-kita po na nasa bandang Vietnam na nga po yung pinaka-circulation trough nito, yung surface trough ni 97 Invest na malayo na po maapektuhan sa Pilipinas. Kung babasin natin yung water vapor niya, kung mataas pa rin ba yung water vapor na dala nito, yan, mataas na lamang siya sa may bandang Vietnam na lamang. Pero dito sa may bandang kanluran ng bansa natin, hindi na ito inaabot o hindi na apektado. So wala tayong inaasahan talaga na yung C97W ay magiging isang aktibong low pressure area o magiging ganap na bagyo man lang. Kung titingnan naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, ay mapapansin natin na natiling wala. Ito yung pinaka-latest natin na ngayon na ginagamit na West Pacific Basin, yung Tropical Cyclone Probability, dahil nag-shut off po yung isang monitoring satellite ng NOAA. So yung isang bagong satellite na nilaunch ng NOAA ngayon ang ginagamit, kaya medyo pinalitan natin, which is ito na po yung pinaka-latest. At makikita naman natin dito, halos wala tayong nakikitaan na anomaly. Dito lamang yan, malayo, nasa may bandang Adamantian o bandang Indian Sea naman ito, mayroong anomaly, pero mababa o low anomaly. Pero sa may bandang West Pacific Basin natin, halos wala tayong nakikitaan dito na anumang formation probability. So wala masyado. Makikita lamang natin dito ay bunsod lamang ng development ng easterlies na magdadala ng mga kalat-katapag ulan at yung developing tropical waves dito o yung ITZZ sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero the rest, patuloy na tayo makakaranas ng humid na panahon at alinsangan dahil nga po sa easterly trade wind. Tuloy-tuloy na yan, lalo na pagpasok po yan ng April
2025. Sa mean sea level pressure, negative po. So wala tayong magiging komento. At maging sa ating mean winds, lalo na ang convergence ay wala po. Ayan lang, yung tropical wave lamang ang medyo nakikitaan natin dito. So yung ITCC, kukonsider na natin siguro ITCC ito ay medyo alanganin yung kanyang formality na nagde-develop dito sa katimugang bahagi ng Mindanao, na magdadala yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially dito sa may bandang southern part ng Davao Region at Zamboanga Peninsula, at umi-extend yan sa may bandang Palawan area. Pero sa nalabi na bansa, halos wala naman. At yung kanyang Coriolis circulation, masyadong mahina at mababaw. So yung kontrahangin nito, asahan natin kalat-kalat po yan. Yan, napakalawak. Ibig sabihin lamang, hindi ganun ka-engulfing yung upward low vorticity. So kung pagbabasehan natin yung vorticity, halos wala. Sabog po siya at disorganized. So wala tayong may inaasahan pa rin na anumang pamumuo o anumang anomaly na maoobserbahan natin this coming week o pagpasok ng unang linggo ng April. Mula naman sa mga computer models natin ginagamit, ayan o, kitang-kita lang, tropical wave lamang nakikitaan natin dito, gaya na ating report pa nung nakaraang linggo pa. At yung easterlies na magdadala ng alinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. SMWF, which is tropical wave lang din ang nakikitaan natin dito, lalo na sa southern part ng ating bansa. Ganon din kay Nabgen. So, asahan lamang ay medyo manaka-naka mga pag-ulan o medyo mas madalas na uulanin na parte ng Mindanao area. Medyo isolated na lamang pagdating sa may bandang eastern part ng ating bansa. And the rest, humid at maalinsangang panahon na ang ating mararamdaman pagpasok po yan ng April 2025. So, yun naman po, at wala tayong masyadong komento at wala rin tayo talagang inaasahan na may monitor nga na anong mga tropical wave. Yung alon ay medyo mataas pa rin. Nanatiling mataas sa may bandang Silangan at extreme Northern Luzon, bunsod din ng easterlies at ilang dito yung pinaka northeasterlies sa phase wind flow dito, yung manipis dyan sa bandang Hilaga na yan. Kaya medyo malakas po ang gale force winds dyan. Ingat na lamang sa mga papalaot na maliliit na mangingisda. Kung maaari, refrain po muna kayo. Pero kung kailangan talaga, gumamit na lang kayo ng mga medium sea crabs o mga mas malalaking bangka para kaya niyang masustain yung 1.25 meters na taas ng alon na yan. Yan. So, at least nabanggit pa natin yung ating wave height o sea wave height. Kasi kasama din dyan kasi yung daloy ng gale force winds dito sa Silangang Pasipiko natin na medyo mas malakas na. So, ingat na lamang po mga folks. So kung titingnan natin, since huling araw na nga po ng March, tingnan po natin sa nationwide daily averages mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ay halos way below normal nga ang kanluran ng ating bansa. Gaya na ating paliwanag, dahil nga po mataas ang ating drought index kumpara sa may bandang Silangan ng bansa na kung saan medyo nag-a-above average rainfall pa rin sa kanila. Pero typically, dito sa may bandang Eastern Visayas yan. Yan. At ilang bahagi ng Mindanao area. Yan. So, malinaw naman po na halos drought sa atin sa kanlurang bahagi ng bansa. At yung 3 days natin na observed daily rainfall, mababa lang. Ilang bahagi lamang sa may bandang Visayas at Mindanao at bandang Central Luzon po ito eh. So, medyo inuulan pa sa kanila dyan. Pero sa ating real-time monitoring ay halos walang masyadong inuulan sa may bandang kaluran ng Luzon kasama ng NCR at Central Luzon area. Ang typical lang na mataas ng average sa may bandang Silangan ng Visayas natin. So kung pagbabasehan natin ang vegetation and drought index sa atin sa bansa para mas real time close, at makikita naman natin dito sa ating drought index ay natiling napakataas ang kalurang bahagi, especially sa Northern Luzon, kasama na rin ang bahagi ng NCR, Calabarzon at ilang bahagi sa may Mimaropa, especially sa may bandang Mindoro area. Mangilan-ngilan lamang ito, at least nagmo-moderate na sa may bandang kanluran ng Visayas, pero hindi kagaya sa amin sa Luzon na mas mataas na ang drought classification index. So makikita naman dito yung pagdating sa drought ay medyo wet ang parte na ito ng silangan ng bansa. So kung titingnan ninyo dun sa kanina kay Pag-asa ay halos pareho din ang lumalabas. Kaya lang mas way above average rainfall ang pinapakita sa may bandang parting Bicol region at Eastern Visayas. At mangilan-ngilan lamang sa may bandang Mindanao area na at least mga ilang moderate to high, pero mas mataas ang parte ng silangan ng Visayas, lalo na sa may bandang Bicol region na yun, mataas yung pinaka monthly day stock natin ng rainfall. Yan, above average rainfall sa area na ng Bicol region at Eastern Visayas area.
So malinaw naman yan mga folks na yung classification ng mataas na inuulan ang parte pa rin ng silangan ng bansa. Hindi kagaya sa kanluran na mas tuyot naman tayo. So malinaw yan mga folks ha. Sa ulat lindol, makikita natin kahapon, grabe ang mga pagyanig na record natin mula sa ating seismograph. Mula dito kahapon, bago nagkaroon ng magnitude 7 sa may Tonga, ay nagkaroon tayo ng magnitude 4.3 dito sa atin sa Pilipinas, sa may bandang Batangas. And then after 1 hour mahigit, ay sumunod naman ang magnitude 7.1 sa may Tonga. Yan o. May lalim na 10 km depth lamang, buti na lamang sa medyo dagat ito. Malayo yun sa Pilipinas, so medyo may delay arrival siya. Pero ang exact time niya, mga bandang ano na yan, mga 8:29 PM na po ito kagabi na nagkaroon ng magnitude 7.1 na malakas dyan sa may bandang Tonga. Hopefully walang naging damage structure, bagamat mataas yung damage probability niyan. At wala namang naitaas na tsunami warning so far. So medyo may kagandahan din, hindi nagkaroon ito ng malakas na tectonical force. At nasa dagat ito. So at medyo dikit yan sa mga isla dyan. Yan, kaya medyo sinuwerte lang ng bahagya. Pero at least medyo alisto pa rin tayo dahil nagkakasunod-sunod na may mga malalakas na mga magnitude 7 na mga pagyayanig na. Malalakas-lakas na mga lindol na. Sana wag mangyari sa Pilipinas, pero maingat pa rin tayo. Medyo alisto po tayo dahil masyadong agresibo ngayon ang ating mga tectonic plates. Mag-ialisto pa rin tayo mga folks, lalo na sa Pilipinas, dahil nakatikim na ang ang Myanmar, Thailand at Tonga na nakatikim ng malakas na magnitude 7 earthquake. Wala naman sa atin sa data feed na Pilipinas, ay wala naman tayo so far na na-detect na magnitude 4.0 sa ngayon habang tayo umuulat mula kaninang madaling araw. Medyo kakunti pa lamang ito. So diretso agad tayo sa ating total earthquakes kung umabot na ba sa 1,000 earthquakes ang ating month of March bago matapos ito mamayang hating gabi. So ipopost na natin to para sa ating monthly total earthquake report after nyan. Anyway, ang ating total earthquakes for the month of March ay nasa 961 total earthquakes na po ito. 919 dito is magnitude 2.0 pataas, 39 sa magnitude 4.0 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 na kung saan sa Mindanao ang naitala na may pinakamataas na pagyanig. Yung mga iba kasi na umaabot ng magnitude 5, dinigrade naman kasi ito ni PBOX. Kaya natiling 3 pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas sa bansa. So mukhang aabot pa siya o mukhang alanganin na aabot ito ng eksakto 1,000 mamayang hating gabi. Well, titingnan po natin kung makakahabol pa. Pero base dito sa total earthquakes niya, mukhang malabo nitong umabot ng 1,000 total earthquakes. Unless magkaroon ng mga cluster o sunod-sunod na mga pagyanig ngayong tanghali hanggang bago maghating gabi. So tingnan pa rin natin mga folks. And so far ay wala naman tayong naitala na mga pagyanig na malalakas. Pero maging alisto po tayo again dahil yung paligid natin, yung kapitbahay natin ng mga bansa, lalo na ang Myanmar at Thailand ay nagkaroon na sila ng napakalakas na pagyanig since ilang dekada rin, mahigit mga 20 years, I'm not mistaken, mga within mga within 20 years siguro bago ulit nagkaroon sila ng malakas na pagyanig na naman. Yun, medyo nakakalungkot talaga. So sa atin sa Pilipinas, medyo alisto po tayo, lalo na sa may bandang Mindanao na kung saan mas marami ang clustered earthquakes na mahigit sa 630 total earthquakes. Samantalang sa Luzon, nasa around 330 lamang mula Northern Luzon hanggang Southern Luzon na may total cluster of earthquakes, of total earthquakes. Hindi gaya sa may bandang Visayas, Mindanao na kung saan mahigit sa 630 ang total earthquakes na nila dyan. So maging alisto po tayo sa mga kababayan natin, especially sa may bandang Visayas at Mindanao. Lalo na sa silangang bahagi dahil mas marami ang cluster ng mga paglindol dito sa may bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao area. So maging alisto po tayo mga folks. Mahigit 469 din yan. Ayan lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling araw na ng Lunes, March 31, 2025.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng Lunes, March 31, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. O actually, tanghali na po. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and magandang araw po sa ating lahat.